Meron ng ibang ngayon, ang impluensya na kung saan sumisira na sa konsepto ng pamilya. Anong ginagawa po natin? Minsan, parang wala na lang, di ba? Kasi buhay nila yan, pastor eh. Pero bakit? Pero sinisira nila ang konsepto ng pamilya. Di ba sabi nga, charity begins in the family. Lahat po ng karunungan natin ngayon, ng attitude, ng pananaw sa buhay, nagsimula po yan sa pamilya. Napansin niyo po ba? Kung ang pamilya ay gastador, tingnan niyo, yung mga anak din, gastador din yan. Tama? Kung ang pamilya ay laging nag-iipon, yung mga anak din, mapag-ipon yan sa buhay. You see? Ibig sabihin, kaya minsan, we have a different perception in life because of the family na kinalakhan natin. Ako po, lumaki po ako, ito lang. Broken family. So, ano yung konsepto meron ako sa pamilya? Wala. No? Pagsisira ng pamilya, yung konsepto ko. Kasi, yun ang nakita ko sa mga nanay at tatay ko, di ba? Parang, di ba, may kasabihan tayo, ang ginagawa ng matanda, di ba, ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Kasi bakit? What is the greatest influence of a child? Walang iba yan kundi ang kanilang mga magulang. Kaya kung yung magulang lumaki na nagbibisyo, yung bata rin siguro na nagbibisyo rin yan. Kaya tanong ko sa inyo, ano talaga ang konsepto ng pamilya? You know, ito yung number one ngayon na inaatake ng kaaway. Kaya marami ngayon mga pamilya nag-i-struggle sa buhay. Yes, may pera nga sila, kaso nga watak-watak naman sila. Yes, nandun nga yung kayawan sa kanila, kaso nga lang, sila mismo ay hindi nakakasundo-sundo. Mayroon sa pamasabihan na mas mabuti ng matulog sa bahay na kubo kaysa manirahan sa bahay. Ha? Ang mga kwago. Ano ba ang representasyon ng kwago? Ha? What's the represent of kwago? What sinasabi yan sa lawikain natin? Malakas ang pandinig. Parang gano'n, di ba? Ha? Gusto mo sa gano'n ba yun? Yung ginawa niya na, di ba? Adik. Hindi ba lang ang kwago lang na pag lumipad, wala siyang pagaspas. Oh, the only bird that can pag lilipad siya, wala pang maririnig na pagaspas. Kaya mga kapatid, ano ang pamilya sa atin? Ito yung gusto ko pong i-discuss sa mga oras na ito. So, what does it mean to be a biblical family? Naniniwala ko na ang pamilya, ang tunay na konsepto ng pamilya, matatagpuan mo yan sa Biblia. Do you agree with that? Bakit? Kasi nga, sa umpisa pa lang ng Genesis, ang Diyos ay lumikha ng dalawang tao. At doon nagsimula ang pamilya. Ito ngayon yung gusto kong pag-aralan natin, what does it mean to be a biblical family? Bakit mahalaga ito? Kasi nga, para tayo ay ma-align sa kalooban ng Panginoon. At di nyo ba alam na bago likhain ng Panginoon ang pamilya, hinanda niya muna lahat ng pangangailangan. Kasi hindi mo sinabi ng Bible na in the beginning, God created Adam and Eve. Ano yun? Nakalutang sila? Di ba? Parang gano'n, di ba? Hindi. Kailan nilikha ang tao? After 6 days. Tama? Ibig sabihin, inihanda mo ni Lord lahat-lahat ng pangangailangan ng kanyang minamahal na anak, which is ang tao, para ito ay mabuhay ng payapa, ng sagana, nakasama niya. But, nung lumipas ang panahon, nalayo po ang pamilya sa Diyos. Nawasak ang pamilya ng Diyos kung saan ito ang kanyang ginawa. Ito po yung gusto kong pag-aralan natin sa mga oras na ito.
What does it mean to be a biblical family? Ayan. If many Christians family or a family struggle, what really makes a family biblical? Sino po ito nag-struggle sa kanyang pamilya? Taas mo ka. Are you struggling in your family right now? So, kami lang nila Ace, ni Gerald, ni Manong Jo. Iba siguro, napakaganda ng pamilya ninyo. Turuan nyo naman kami. Diba? Whisper us the secret of your family. Diba? So, marami ngayon, kung nag-i-struggle ngayon ang pamilya, you know what? When you become a Christian, struggle ay hindi mo talaga may iwasan. Kahit na ikaw ay isang ng Kristiyano, kami na ni Mrs. ko, nag-i-struggle kami from time to time. Buti nga, hindi niya ako nilayasan. Marami po kami mga struggle moment in every aspect yan ng aming buhay. Nag-struggle kami in finances, no? In relationship. Dumating sa point natin na parang mag-aayawan na kami. Pero kami pa rin. Alam ka na ba, di ba? So, eventually, if you are Christian, family struggle ay hindi rin po makakaligtas. Talagang dadaanan ng bawat isa. So, basahin po natin yung Genesis. Naku, nakakita ko sa computer ko. Genesis chapter 2, verse 18 and 21. Ako, nakakita ko sa computer ko. Ayan, okay lang ako. Okay, basahin po natin Genesis chapter 2 verse 18 to 21. Sabi dito, sabahin niyo po ako, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. Okay? Then I will make a helper, the word, suitable. Okay? Tanda niyo na, for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. Ibig sabihin, lahat pala ng hayop, si Adan pala nagpangalan. Di ba? May dumating, malaki yung muso, mahaba yung truck. Elephant yan, dapat, di ba? Magkali mo si Adan. Okay? Then sabi doon, and whatever the man called each living creature, that was his name. So the man gave names to all the livestock, the birds of the air, and the beasts, all the beasts of the field. But for Adam, no suitable helper was found. Sabihin, wala natikuhan si Adan sa mga hayop. Salamat naman, di ba? Kung hindi, ang tao ngayon, kalahating hayop, kalahating tao. Di ba? Ang pangit siguro tignan na yung elipante ka tapos yung paa mo tao. Anyway, salamat sa Lord, no? Then, verse 2 said, so the Lord God caused the man to fall into deep sleep, and while he was sleeping, he took anong ginawa doon sa man's sleep? And closed up the place with flesh. The next, sabi doon, that the Lord God made a woman from the rib of he had taken out of the man, and he brought to her to the man. So kayo mga babae, galing kayo sa tadyang namin. No? Tandaan niyo na. You are not created by another clay or alabok, but God, you are created from the created being in which the man. Reminder ko lang po yan. Kaya, pag ano, balik ka sa akin, ha? Hindi naman gano'n, di ba? Because the words, mamaya, i-explain po natin itong mga bagay na to. Okay, then, sabi sa verse 27, the man said,
This is now the bone of my bones, the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. This is the reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. And the man and his wife were both naked, and they were felt no shame. That's the original creation. And you imagine, naked sila talaga at wala silang manisya, wala silang shame sa kanilang mga sarili. So ito po yung unang creation ng Panginoon ng pamilya. Dahil si Adan, sabi doon, lahat ng mga hayop, siya ang nagbigay ng pangalan, pero wala siyang natipuhan. Kaya sabi ng Panginoon, gagawa ako ng isang suitable partner niya para siya ay maging masaya. Totoo po, malungkot po ang lalaki pag walang babae. Bakit? Nakita niya ng Diyos eh. Tama? Nakita ng Diyos yan. Kaya gumawa ang Panginoon ng suitable partner para maging masaya si Adan. Eh, kumusta kayo mga Adan ngayon? Diba? Masaya ba kayo sa inyong Eva? Wala ko ngayon parang iba na yata kay Eva, di ba? Madaling yung Adan. Anyway, kaya nga tayo mag-uusap with the God's family para makita natin yung nais ng Diyos sa pamilya. Maganda po kay Eva. Okay? Unity and origin. From this, ginawa ko po sa commentator sa isang tawag nating tao na nagbigay ng pag-aaral po dito. Sa commentator po. Sabi niya dito, by saying she was taken out of man, it points, sabi niya ganyan, to a unity of origin. Nung sinabi niya na, you are taken out of man. Pinupoint niya yung babae na ang origin mo hindi sa lupa, kundi sa akin, sabi ni Adan. Then, this sets up the foundation for the following verse. Genesis chapter 2, verse 24, which talks about marriage as the two become one flesh. Can you imagine na, di ba? Napakatindi ng pagkagawa ng Panginoon. Yung dalawa sila, pero matuloy sila ang tawag ng marriage. Okay? Sa akin kasi ang marriage, firmahan. Kasi kailangan kasi natin yung ngayon. Diba? For the legality, for purposes. Para magkaroon ng mga conjugal properties, talaga yung anak talaga. Yung ganun ba? So sa gobyerno yan. Pero ang katotohanan, noon pa lang, yung pinagsamang babae at lalaki, ito ay nagiging isa sila. It reflects a deep, intimacy, union, designed by God. So ito yung original na unity ng babae at lalaki according to Genesis. Then meron pang isa, naming and identity. Anong ibig sabihin niya? Adam names her woman. The word in Hebrew is Ishha. Because she was taken from man, the word Ish. Is it? Ish, nilagyan ng H of H, naging Ish, ibig sabihin is a woman. You are taken from a man. This wordplay in Hebrew highlights the connection between the two and shows Adam's recognition of her identity, role in relation to him. Not in the terms of dominion, but mutual correspondence. Ibig sabihin, naintindihan natin na yung nilikha sa kanyang partner ay hindi niya dapat ito dominahin or kumbaga parang utos-utusan lang, naintindihan natin na kaparehas, they are mutual creator of God. Hindi mataas si Adan at hindi rin mababa si Eva. Hindi rin mababa si Eva, hindi rin mababa si Adan. Mutual po. Pero magkaiba lang sila ng role. Okay? Sana maliwanag yan, no? So, ang role ni Adan is suitable partner niya si Eve. Helper. Ano ba ang helper? Suitable, sabi ko suitable helper. So, ano ibig sabihin niya?
kung si Adan, halimbawa, naglalaba, no? Naglalaba si Adan sa Garden of Eden, ay, te, wala pala siya ng damit ko. Hindi ba kasi na? Maligilas ka isa nyo. Masabi na natin, nagbubungkal ng lupa. Diba? Nagbubungkal ng lupa si Adan. Tapos, nawala yung kanyang maliit na kutsilyo para panghati ng mga damo. Alam mo gagawin niya? Paabot na yung kutsilyo doon. Ayun yun eh. Yun yung partnership na tinatawag. No, hindi yung babae ang nagbubungkal si Adan, taga-abot ng pala, tsaka hindi yun. Kaya nga suitable partner. Kung ano yung hindi kaya ni Adan na gawin, si Eva ang magpupulfill ko. Yun yung original design ng mag-asawa. Ito lang, kaya mga babae talaga, kumbaga ang mga babae talaga, parang, tawag dito, parang helper na, ang tawag doon? Kumbaga, logistic and support lang talaga. Pag nahihirapan na kami, doon nyo kami tutulungan. Parang yun ibig sabihin nito. Kasi bakit? Hindi namin alam kayang gawin ang lahat ng bagay kung wala kayo sa buhay namin. Kaya mahalaga ito. So, family design start with God. Amen ba? Ang pamilya, nagsimula talaga sa Diyos. Kung naniniwala kayo na mga immune ninyo ay unggoy, ibig sabihin, unggoy ang inyong pamilya. Diba? Meron ganyan pananaw eh. Na ang tao raw nagsimula sa unggoy. Kaya ako sabi ko, bahala ka sa buhay niyo, basta ako nagsimula ako sa Diyos. Pero kahit kung gusto niyo unggoy ang mga immune ninyo, okay, wala namang pupunta. Yan po tinuturo sa mga universidad. That a man came from a monkey. Yung tinatawag nila, evolution theory. Kung totoo na ang tao nagmula sa mga unggoy, but until now, ang dami pa rin unggoy. Di ba? So, maling katuruan po yan. So, God made family to be a man and woman helping each other and living in purpose and unity. Ang plano ng Panginoon sa mag-asawa talaga, sila ay mamuhay na magkasama, nagtutulungan, at ginagawa nila ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi lang sila nagkagustuhan, mag-asawa, magkaanak, pag-aral yung mga anak, hindi po yun. May layunin na nais nilang gampanan. At ito yata yung layunin ngayon na hindi na alam ng karamihan ng pamilya. Kaya maduman sa point, maraming pamilya ngayon ang nagkakahiwa-hiwalay. Kasi bakit? Walang purpose eh. Walang purpose ng pamilya. Basta lang magkaasawa, magkaanak, yun na yun. Hindi. May purpose ng Panginoon. Bakit pinag-asawa niya yung babae at lalaki? So Adam and Eve were created to complete and support each other in God's vision. In fact, ano po yung unang command sa kanila right after them na makreate sila? Ano yung unang support sa kanila? Ano yung unang command sa kanila? Go. Go! And be fruitful. Totoo yun. Be fruitful in godly children. Pero ang istorya kasi, ang nangyari sa story, hindi man lang sila nagkaanak nung sila ay, nung sila ay, tawag ito, wala pa silang shame sa buhay, hindi sila nagkaanak doon. Nagkaanak sila right after they fall in the sin to God. At doon na nagkaroon ng maraming problema ang pamilya. May nag-intera po kasi. Sana, maganda sana ang buhay ngayon. Kung walang nag-intera. Sino yun? Of course, the story of Adam and Eve. Simula nung kinain ni Adan yung prutas na nandoon sa Garden of Eden, doon na pumasok ang kasalanan sa mundo. At nasira ngayon ang original na plano ng Diyos sa kanyang pamilya. Sa pamilya kanyang tinatawag. But the good thing is, although sira na yung design, but the purpose of God is still remains. Ito yung kailangan
Okay? But God's original design for family would soon to be tested by sin. May tayo sa kwento na andiyan yung mga hayop, meron ng lupa, meron silang garden o tutuluyan, tapos meron ng kasama si Adan sa pag-maintain o pagpapaganda ng garden na yan. Kaso nga lang, dumating po yung panahon na yung kanilang pagsasama ay masusubok ng isang ahas. So imagine a beautiful design house, but the foundation has to crack. Everything looks fine sa labas, but something small can soon grow into a big issue. That is really what happened in the Garden of Eden. Isang maliit na desisyon na ginawa nila, later, it became now a pandemic to the whole world. Kaya marami nga yung mga pamilya, lalo na pag wala pa sa Panginoon, grabe yung struggle. But this is the good thing about us today. Ang Panginoon ay patuloy niya tayong ini-invite sa kanyang pamilya. Sa pamilya na nais siyang mag-o dito sa lupa. Does your family reflect God's blueprint or is adapt to fit the world's expectation and comfort? So, kumusta pamilya mo ngayon? Ano ba yung pamilya mo ngayon? Ano ba, paano ba nakadesign yan? Especially sa mga nasa Korea, pag uuwi ka, mataas ang expectation ng Pilipino sa inyo. Siyempre, kailangan may sasakyan kayo. Parang ganun ba, di ba? May pressure ba siya ganun? Are you pressure sometimes na parang ayaw yung umuwi talaga na wala man lang kayong dalang pera at sasabihin nila, oh, Korea pa na matagal yan. Ganun din pala ang buhay. Nakatakot ba kayo ma-level na ganyan? Kaya matakot. Kasi bakit? Wala naman sila ginawa sa inyo na pumunta ng Korea. Tama? Wala naman sila ginawa sa inyo eh. Bakit alam ba nila yung pagdurusan nyo rito? Don't accept those things na ililevel na kayong gano'n. Basta ang mahalaga, alam natin kung anong ginagawa ng Panginoon. We know the blueprint of God, papaano natin alagaan o i-lead ang ating family sa harapan ng Diyos. Sometimes expectation is the one most worst na pwedeng mangyari or maisip ng isang tao. Ibig sabihin, if we are fear and expectation, ibig sabihin, you are now living to the others thinking. Nabubuhay ka na ngayon sa kaisipan ng ibang tao. You are now controlled now to what they think to you, not to what should be. You become as God's people. Ang tagal ko nakalaya sa ganyan konsepto naman. Kasi nga, yung pamilya ko, lagi na siya sabi, nakakahiya naman sa kapitbahay, nakakahiya naman kay paring ganito, nakakahiya naman kay ganyan pag ganyan. Ang dami puro nakakahiya. Kaya ako lumaki ako noon, bubuhay doon sa pananaw ng ibang tao. Pero nangyari naman, mas lalong lumala ang buhay ko. I want to be free to that kind of trap in my mind. Kaya nga yung mga ibang umuwi ng Pilipinas, para lang mabigyan ng kasiyahan yung mga tao, nagpapa-party, nagpapakati ng maraming baboy. Sabi nila, yan ang nag-abroad. Di ba? Marami. Pero ikaw, nag-isip pa na, naku, wala na akong ipon. Di ba? Inuubos ng mga yan. To fulfill the expectation to you, gagawin mo yun? Pagtapos naman sila magsilaw, wala naman sila may papayos na maayos. Isa yan sa mga toxic thinking ng Pilipino. Why? Because we are pleasant in person. Kaya di ba, pag tayo minsan, hindi naman papadala ng pera, ginigil-trip nila kayo. Tama? Wala na kami pang-ilaw, pangkain, pang-Jollibee, pang-McDo. Hindi mo nabigyan kasi nga, delay yung sweldo. O wala kang muna trabaho. Ang sabi nila, nagbago ka na! Yan na. Diba? Mayabang ka na! Yan, yung mga ilpit nila.
Kauksan niya, huwag patulan. Kasi hindi nila alam ang totoo ng sitwasyon dito sa bansa. Hindi mo alam kung gaano kami siya nag-iingat para hindi ka lang masagasanan. Sumubsob sa snow. Hindi nila alam yun eh. Kaya mga kapatid, it's time for you now to be aware of those kind of attacking you. Kung ano may bigay mo, bigay mo. Ako nga kaya ako nag-lock profile eh. Kasi bakit? Ang dami na umunta sa akin. Nakaraan lang eh. Hindi ko alam. Isa pa ng tatay ko eh. Piniim ako na hindi kita. Hindi ko kinakausap. Nagda pa ng opening statement. No? Nandiyan na pala kasi kuya ng family mo. Gano'n ka, di ba? Masaya naman. Sabi kapit, no? Tulungan mo naman ito. Totoo lang, wala akong may bigay kung parang tayo. Kaya siguro pag sales ako, bigay na ako ng kaya ko. So, hindi naman sa nagiging madamang mga kapatid. Nagiging wise spender lang tayo or stewardship ng ating mga pinagkakaroon. Okay? Huwag kayo magpapiltrate. Ano ngayon kung wala kang ibigay this Christmas? Ay, kung maghanap buhay sila, di ba? Ano yun, di ba? Maghanap buhay sila. Ba't ba nila inaano sa'yo yung pag-Christmas? Maghanap buhay sila. Binigyan tayo ng Panginoon ng 24 hours. Huwag niyo pagbigyan minsan niyo kasi nga nasasanay. Di ba? Sabi nga, may tawag toxic generosity. Pag binigyan mo ng isa, masaya sila. Pag binigyan mo ng pangalawa, inaasahan nila. Pag binigyan mo ng pangatlo, nagiging entitled na sila. Bibigyan talaga ako niyan. Pag binigyan mo ng panglima, ano? Nakasandal na sa'yo. So, sino rin ang nagturo ng mali? Ha? Tayo na may pera. May pera ka tayo, pero hindi naman ganun kalaking pera. Di ba? Kung ba, iba nga dito sa inyo, parang, ano lang eh, parang sakto-sakto lang yung pang isang buwan eh, di ba? Eh kung maganda sana, kung pag-sweldo mo, then uwi ka ng Pilipinas, maganda talaga yun. Hindi naman eh. Hindi tayo eh. Mataas din ang experience sa Korea. So, saan ngayon naka-adapt ang iyong family, ang iyong kaisipan sa pamilya? Pangalawa is, sin damages the family. But, the good thing is, God's purpose remains. Nasira yung design, pero yung purpose ng Panginoon nagpapatuloy yun. Ano ba yung nangyari? Sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 1 to 13, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, did God really say? Ito no? Pag ito yung mga tanong, medyo cross-examine ito eh. Did God really say, you must not eat any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, alam niya eh, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Hindi naman sila pagbawalan nito, wag kumain ng prutas. Isa lang na pinagbawalan niya, yung nasa gitna. Yun ang huwag yung kakainin. And sabi niya, and you will not surely die. Sabi niya, and sabi doon, you will not surely die. Middle of the garden, you must not, you will die. Sabi ni Eve, sabi ni serpent, you will not surely die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes open, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. Ito yung bagay na nangyari. Ang number one is was good for food, pleasing to the eye, and desirable for gaining wisdom. She took some and ate,
And she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Ibig sabihin, hindi malayo si Adan sa kanya. So si Adan, walang ginagawa. Ito matindi, no? Sa mga mens. Mga lalaki. Pag mahina ang leadership ninyo, pamilya, mag-i-struggle ang family. Kaya dapat ang mga lalaki babad sa salita ng Diyos para i-lead nyo ang pamilya sa kalooban ng Diyos. Pag hindi nyo ginagawa yan, si Eve na nga nadaya ka ng kaaway How much more pag wala kang salita ng Diyos sa buhay. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees and of the garden, but the Lord God called to the man. Hindi si iba tinawag mga kalakihan. Sino ba unang kumagat ng apple? Ang apple man yun. Di ba? Eva. Pero nung kumagat na si Adan, doon sinabi ng Bible na nagkasala na ang tao. Ibig sabihin, may intervention dapat na mangyayari ito. Kung si Adan nanatili siya sa utos ng Diyos. Ano nangyari? Tinawag niya si Adan. Kasi bakit? Siya ang leader eh. Diba? Ano sabi doon? But the Lord God called to the man, "Where are you?" And he answered, "I heard you in the garden and I was afraid." Ba't nagkaroon ng takot? Nagkaroon ng takot si Adan. Dati niya wala eh. Because I was... Kaya sabi ng Panginoon, and he said, "Who told you that you were naked?" Sino nagsabi sa iyo, Adan, na ikaw ay hubad? Ayan na. Sabi ng Panginoon, "Have you," ito na yun, isa lang naman yung clue eh, "have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from it?" The man said, ito na, blaming game. Ano sabi niya? The woman, yung mga babae, the woman you put here with me. Sa loob ng yung pamilya ngayon na design ng Panginoon, dumating na yung sisihan. Ayan. Ito kasing babae eh. Lord, nabinigay mo sa akin eh. Ayan na. She gave me some fruit from the tree and I ate it. Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" Okay. Wala na pala yung ating text. Pero the story is, sabi niya ang ginawa, tinuro niya yung serpent. Di ba? At, tinan mo Lord, yung serpent, bagong ginawa, wala siyang may turo. Di ba? So, wala siyang may turo kasi siya na yung last eh. At doon nagkaroon ng sumpa. Dumating ang sumpa sa libutan dahil sa ginawa ng dalawang. So ito kaya natin mga kapatid. Paano nasira ang design ng Panginoon ng pamilya dahil sa hindi lang naging matatag si Adan sa salita ng Panginoon. Kaya mga kalakihan, napakalaki ng ating responsibilidad. Diba sabi nga, a general show no sign of shortcoming. Yan yung mga general eh. Kahit na hirap na yan, pagod na yan, pero kailangan matigpig pa rin. Ito yung inaasahan ng Panginoon sa ating ngayon. So sin, ano nangyari ngayon? Sin shattered intimacy. May blaming na nangyari, di ba? Nagsisya na sila eh. Ikaw kasi, ang kulit mo eh. Sinabi na huwag kainin, kinain mo pa. Parang ganun ba? Ano pa? Fear. Takot na si Adan. Nagkaroon ng takot.
Can you imagine, your creator, pinakatakutan mo na? What is happening? Nagkaroon ng fear, blame. Hiding replace love. Imbis na lumapit sa Diyos, ang ginawa nila, nagtatago na sila. Yung unity wala na. And yung tiwala wala na. Ito yung nangyari ngayon. Nung nasubok na yung kanilang buhay, pamilya, sa Garden of Eden. Brokenness entered every family relationship between spouses, parents, and children. May mga magulang ngayon, kung murahan nila yung kanilang mga anak, galing naman sa kanila yun. Di ba? Sa FB nga ngayon, grabe yung meron na panood talaga kung hatawin ng ano eh. Hindi ko lang alam kung ano yung pinangahataw eh. Halos mapila yung bata. Kasi nga, bakit? Wala na eh. Yung lalaki, wala lang siya katinuan. Na dapat yung anak niya, tinuturuan niya ng maayos. Pero dahil hindi niya na kayang mag-isisyon ng sarili at mag-isip ng mas malalim, ano gagawin niya? Eh, ang lalaki pa naman natural na malakas yan. Can you imagine yung lalaki hahatawin yung bata? Ano laban yan? Doon ba ginagamit ng mga kalakihan ang kanilang lakas para pahirap ng isang tao? Mali. Sabi nga ng iba, ang lalaki raw na nangbubugbog ng asawa ay isang lalaking mahina. Totoo yun. That's according to psychology. Kasi bakit? Wala na siyang maisip eh. Kayo yung lakas niya na lang ginagawa niya. Para panatilihin niya pa rin na siya yung tao. Magaling, no? A real man use his strength for his family para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kaya nga sa ibang term nila, ang lalaki is a hunter. Always looking for something to become, alam mo yun, para lang magkaroon ng magandang hapunan, magkaroon ng magandang pamilya, ang lalaki hunter. Pero ito lang, lalaki talaga is number one trabaho talaga kasi nasa kanila yung lakas eh. Pero ano nga nangyari ngayon? Dahil na-shattered na yung design, pati babae ngayon, nakikipagsapala rin sa trabaho. Tama? Pati mga babae ngayon, talagang naghahanap buhay na rin. In which lalaki dapat ang gumagawa nyo. Because of the seed. Kaya marami pamilya ngayon, tignan nyo. Yung lalaki, wala nag-aalaga ng bata. Yung babae may trabaho. Marami lang ngayon sa Pilipinas ngayon. Ang nangyayari? Na-under tuloy siya. Kasi bakit? Mas yung babae kumikita eh. So, inutusan lang siya ng lalaki. Ng babae, bili ka na ganito, bili ka na ganyan. Kasi bakit? Ayaw niya mag-isip. Ayaw niya kumilos. Ayaw niya pagsapalaran sa mundo nito. At dapat siya ang manindigan na magtrabaho. I did that when sa bagay kami. Ha? Yung testimony ng mga anak ko. Alam nila yan. Wala kami talaga naman. Pero gumawa ko ng paraan. I did all my best. But my best wasn't good. But I did that just once. Kantaya tayo na. Kantaya tayo na, di ba? Parang magkala hindi kumakanta. Hindi tayo mga kapatid. At home, ito yung sa klase ng pamilya. At home, they sit together, but no one speak. Birds and silence fill the room. But they are a family, but they feel like strangers. Narasa ba ganyan? Magkasama nga kayo sa pagkailan. Kaso nga lang, ang lalayo naman ng inyong mga puso sa isa't isa. Pero ang tawag sa inyo, family. So yun yung nakakalungkot na nangyayari. Maraming pamilya ganyan. Sama-sama nga sila.
naman sa isa't isa. But they call them family. So what hurts or habit in your family come from sin, and how are you working to heal them? Ano ngayon yung sa inyong pamilya? Ano ngayon yung parang nagiging habit or nagiging hurt ng family mo sa iyo na nagagawa mo dahil sa kasalanan? Maybe naging black sheep ka, maybe naging parang ano mo yun, yung taong parang prodigal son ka. Maybe matanda na yung mga magulang, binumura mo na sila. Meron bang ganyan? So kailangan natin tignan yung ating mga sarili. Baka tayo mismo ang nag-cause ng hurt sa ating pamilya. Because of the sin na pumasok sa pamilya. So kailangan mo i-work out yan. You need to work out that. Na hindi ikaw yung nagiging cause ng sakit ng loob ng iyong mga magulang at iyong mga kapatid. You need to work out yourself. Magagawa mo lang yung kapatid kung ikaw ay lalapit sa Diyos. Amen? Magagawa mo lang yan kung ikaw magpapakubaba sa harapan ni Kristo. He will restore you to be a man or a person of God. Dati, isa kang pasakit sa pamilya, pero ngayon, pinagpala ng Panginoon, isa ka ng pagpapala sa pamilya. I-inquire mga kapatid, na tayo mismo is a blessing to a family, not a curse to a family. Tolo po, ako, minatawad sa Panginoon dahil sa nangyari sa buhay namin. Alam niyo po ba na hindi ko pinapakinggan ang pangalan ng tatay? Kasi ba, anytime, pwede ko ibalik sa kanya. That I was before. Pero nung na-realize ko nung naging Christian tayo, napapasa na sa dalang panaturuan tayo. Kasi nga, kaya nangyari sa kanila yun, wala rin kasi nagtuturo sa kanila. Kaya humingi po ako ng tama. Kaya ngayon po, tatay ko patay na, inanay ko buhay ko, wala nang humingi sa kanila. Kung di man lang talaga ng bata, okay na yun. Nabuhay ako sa biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, ang ginagawa ko nga, tinawag ko po ang nanay ko, ginausap ko lang siya, masayaw ko sakit siya. Kaya hindi niya ako nalagaan ng bata. Hindi ko na po hinahabol sa kanya yun. Kasi bakit? Alam ko na. Wala rin nagturo sa kanila. Kaya kung meron mang ganyan kayong feeling sa inyong mga magulang, ngayon po patawarin na sila. Kasi bakit? Wala tayo nagturo sa kanila eh. Diba? There is no school of parenting. Buti pagiging engineer, pagiging astronaut, pagiging abogado, pagiging pare. May nagtuturo. May nagtuturo ba ng parenting? Wala eh. Parenting course 101. Paano magpadede ng anak sa mga kababayan. Ano ba wala nagtuturo na gano'n, di ba? Parenting 102. Paano magsama ng tapat. Wala nagtuturo na gano'n, di ba? Kaya kung may mga hurts mo na may mga nagawang kamalian ang ating mga magulang, tawanan sila. Start now to be a blessing for them. Kasi ba, ano sabi ng Bible? Honors your father and mother, and God will bless you. Kaya pagpapala rin, minsan, nagsimula sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa pag-bless sa ating mga magulang. So number 3, this is the good news. God works through broken families. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Kahit na ang pamilyang design na kanyang unang ginawa, nasira, but the Lord will not leave. He's still working to those broken families. Sabi doon, Genesis chapter 37, verse 1 and 6. Okay, we know the story of Joseph. Diba? We know the story of Joseph. Alam niyo po ba, ang pamilya ni Joseph, komplikado, may hatred, may favoritism. Maraming siloso na anak si Jacob. Kasi bakit? Si Joseph lang kasi kanyang favorite. Kaya nga yung iba niyang kasama mga anak, nilalayuan si Joseph. Ano yung pinaka-worst na nangyari kay Joseph? Yung kanyang mga kapatid mismo ay binenta siya sa mga Ishmaelite. Napakasakit mo. Sino na bang nabenta dito ng mga kapatid? Wala naman, di ba? Hindi nga nabenta, di ba? Wala.
pamilya, di ba? May bulihan yan, di ba? Yung bang kakain na kayo? Sa hirap ng buhay, yung itlog, hindi natin sa pito. Tapos kung pumigit ka lang, nawala yung itlog sa'yo, di ba? Tapos may mga ganyan So, ito po yung family ni Joseph. Ayan. Alam mo po tayo, medyo mahaba po yan. Ito po yung gusto kong i-highlight lang. Do not be distressed. Ito na po yung nag-meet sila ng kanyang kapatid. Nung na-meet niya, nung pumunta ng Egypt, kami ng mga kapatid, ito na po yung kwento. Sabi niya ganyan, Joseph said to his brothers, ayan, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph. And, ito pa, binagyan niya pa talaga, the one you sold into Egypt. Kung ikaw, ang isang kapatid mo, isa ng, sabi natin, presidente, makakalapit ka kaya na ikaw nagbenta sa kanya? Meron na yung army, hindi na tutusan at pa-sniper kayo isa-isa. Di ba? Then sabi niya ngayon, do not be distressed and do not be angry with yourself. Bakit? For sending me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Naintindihan ni Joseph yung purpose ng Diyos sa kanya, sa kanyang pamilya. In verse 7 said, God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Ano ba yung panahon na yun? Great famine. 7 taon po na drought. Walang ulan. Sino makasurvive nun? Pero naintindihan ni Joseph, Lord, kaya mo pala ako sinend sa matitindi dito sa Egypt. Dumaan ako ng matitinding sakit at brokenness para lang pala maintindihan ko na ikaw pala ang nagsugo sa akin at iligtas ko ang aking buong sambahayan. Kaya minsan yung mga pinagdaan niya minsan na sa buhay, maybe that's the purpose of God for you. In order for you, one day, you will redeem your family by God's grace. Na ikaw magdala sa harapan ng Panginoon. So Joseph's family was dysfunctional, envy, favoritism, and betrayal. Yan ang pamilya ni Joseph. Hindi rin maganda. Yun, minsan, tayo bilang mga Christian, no? Kami na lang, as a pastor, naglilingkod. Para ba ang tingin sa amin ng mga tao kailangan napaka-perfecto ng aking pamilya? No, tao rin po kami. We want to be perfect, a family, but the reality is, may mga pagsubok sa amin minsan na hindi namin kaya at minsan nagkakaroon din kami ng clash, nagkakaroon din kami ng away. Pwede yung away na bubugbugan na. Nagkikibo, di ba? Walang kibuan na. Pag-itibla ka ng kape, hindi hinalo. Ikaw na lang ba yung natunasan mo? Binigyan ka ng pantisan, di ba? Walang ininit. Hindi ka lang ba? Di ba? So, even Joseph's family is not perfect. Mga kapatid. So, yet God used even that pain to bring salvation to many. Ito yung nangyari kay Joseph. Yung dinaanan niya sa Panginoon, sa buhay niya, ginamit yun ng Panginoon para iligtas yung kanyang pamilya. Ay kung meron pagdadaanan ngayon ng mamahirap na buhay, maybe that is the purpose of God for you in order na marisyo ang iyong pamilya. Kasi may hangganan po yung mga bagay na yan. Di ba sabi ko nila, ang problema ay parang bagyo. Di ba? Dadaan lang din yan. Kaya kung natin siya yung problema, ibig sabihin, hindi ka umaalis sa bagyo. Or yung bagyo hindi umaalis sa'yo. Favorite ka ng bagyo. Or maybe, kailangan ka mag-isip, bakit ba? Sabi nga ng isang bata, Dad, bakit ba tayo laging nakakasuffer na meron tayo laging snow, storm, sabi niya ganyan, sa kanyang tatay, sa kanyang pamilya. Mama nila sa labig. You know what? Isa lang ginawa nila. Sabi ginawa nila, nag-decision sila na umalis doon at pumunta sa ibang lugar. Ganun ba simple? Parang sa ganun problema natin, di ba? Mag-decision ka kasi na i-resolve, i-ayos ang sarili mo. Para bakit? Makalayo sa problema or masolve mo yung problema. Kung wala kang ginagawa sa problema na yan, talaga mananatili sa iya.
No family is too broken for God's redemptive work. This is the good news. Pag sa Diyos tayo, walang pamilya na broken sa Kanya. Joseph was betrayed by his brothers, yet later became the one who saved them. Like gold refined by fire, God used pain to produce purpose. Kaya kung madidaan tayo mga paghihirap ngayon, tandaan natin, baka yan ay ang pagsubok ng Panginoon sa iyo para ma-refine ka lang bilang isang ginto. You know what's significance about gold? Nasa na ba kayo ng 24 karat? Ni ginto? Ang 24 karat na ginto po, mga kapatid, pag yan ay nandun pa lang sa sa tunawan, kasi ako po nakarasan ko magtuon ng ginto. Ang talagang 24K, ang tawag po namin dyan, China. Ayan, sa may kawayan po, kasi alahero po ako dati. You know what? Pag talagang pure gold yun, at kinuha mo yun, yes, malang po si Ate Beo, bagsak mo nga, hindi-deform yun eh. Kaya nga walang walang mga pure na gold na sing-sing, hikaw, kasi nga nadi-deform siya. Hinahalo nila ng mga tingga para tumigas ng konti. The good thing about this is, pag kinuha mo yung gold, nagaling doon sa tunawan, pag malamig, ganun mo talaga para siyang salamin. It reflects your image. Yan ang gusto ng Panginoon. Idaan ka sa proseso hanggang maging reflection mo ang Diyos. Ayun po ba? Amen. Kaya minsan kung tayo magtatapos sa Panginoon, kung tayo nanginihirapan sa buhay, praise God. No? Serve the Lord more. Kung tayo magtatampo. Kasi bakit? May purpose sa'yo. Amen ba? May purpose sa'yo. Kasi bakit? Nais ng Panginoon ang kanyang glory lumabas mismo sa katauhan. Hallelujah. Sige, ako pala pa ng Panginoon. So, what broken part of your family might God be restoring right now? Yung mga dati siguro mga nag-away-away ng mga kapatid, ngayon ay nagkakaroon ng komunikasyon. Ipag-pray po ng matindihan sa Panginoon. Lord, nawa po kami mga kapatid ay talagang magkaroon na kami ng unity again. Parang mga bata kami na naglalaro lang sa parang bumalik ulit na musika. Pray for that. O yung dati yung kapatid natin na mayaman, hindi nagbibigay. Ngayon, nagbibigay na siya ng tulog. Ipag-pray niyo ba? Di ba? Lord, yung kapatid ko, hindi na siya kuripot, di ba? Nag-bless na siya ng kanyang kapatid, di ba? Ipag-pray niyo lalo. Kasi bakit? Maybe ito na yung panahon na nire-restore ng Diyos ang inyong pamilya. So, 4 is Jesus redefine the meaning of family. Ito yung maganda. In the New Testament, nire-define ng Panginoon, ano ba talaga ang pamilya? Let's read. In Mark chapter 3, verse 31-35. Then Jesus' mother and brothers arrived. Standing outside, they sent someone into to call him. A crowd was sitting around him. And they told him, your mother and brothers are outside, looking for you. Ano sabi ng Panginoon? Who are my mother and brothers? My brothers? As he asked. Then he looked at those seated in a circle around him and said, here, eto aming mga nanay at mga kapatid. So, niredefine niya ang pamilya. Dati ang pamilya, si Eva at Adan, mag-aasawa. Ngayon, kay Jesus, iba ngayon yung kanyang konsepto ng pagiging pamilya. Kasi bakit nga? Family is now broken. Di ba? Supposed to be ang pamilya dapat ay tanggulan natin. Ito yung source of our strength. But ang problema, ang pamilya mismo natin ay walang ganyang sitwasyon kasi nga it's broken. This is the good news. Jesus emphasized spiritual obedience over blood relationship. Ang totoong mga kapatid ngayon, yung mga kapatid kay Kristo sa akin, in-emphasize nyo, in a spiritual manner. Kaya tayo ito yung mga kapatid. Tayo ito ngayon. Yes, biologically, hindi tayo mga kapatid. Pero dahil naniniwala sa Panginoong Jesus, tayo ay magkakapatid sa Espiritu. Kaya huwag nating aawayin yung ating mga kapwa mananampalataya. Huwag tayo magsasala ng hindi maganda kasi kapatid,
yan sa espiritu, mga kapatid. Kung may nakita ka bang kamalian sa kanya, pangit na ugali, huwag mo na siyang ipagsabi sa iba. Kasi bakit? Kapatid mo yan sa spiritual. Ang biological siblings, hanggang dito lang yan sa lupa. Pero ang spiritual, hanggang langit yan. Kaya kung pinagsalitaan mo ng pangit ang isang kapatiran natin, para mo nang sinaksak ang puso ng Diyos. Tayo eh. And from now on, mga kapatid, huwag na tayo magsalita ng hindi maganda sa ating mga kapatid. Why? Kapatid lang sila. But rather, pag-pray mo siya, lumapit ka, kapatid, hindi mo siya naman sa gusto na tayo pag-pray. Pero, sabi ng Panginoon, pero does not to devalue biological family. Yan naman parang awayin mo na rin ang iyong mga biological pamilya dahil hindi sila niniwala sa Panginoon Jesus. Hindi naman dapat ganon. Kundi, but elevate kingdom values. Pag pamilya mo hindi maganda, sabi ng Panginoon, ako ang kapamilya. Amen ba? Di ba ang ganda nun? Ang ating Jesus mismo ang kapamilya natin? Biblical families are those who put Christ first even above tradition or blood ties. Ito ang totoong biblical na pamilya. Tayo hindi tayo magkakapatid in a biological form, but we are now brethren in spirit. Kaya ang mga leaders at mga members ng KCPFC, Filipino Communities, gumagawa po tayo ng mga bagay-bagay na magpapalago pa sa ating pananampalataya, na magbibigay pa sa atin ng more deep faith sa Panginoon. Meron po tayong mga ginagawa ngayon, mga kapatid. Meron tayong vision, mission, and core values. Isa po yan sa pagpapakita lang na ang gawain ito, seryoso po sa pagpapunlad ng pananampalataya ng bawat isa. Kasi bakit? Kapatid namin kayo! Ayaw namin na lumayo kayo sa Diyos! Kaya gumagawa kami ng mga bagay na ito. Sana po, samahan nyo kami. Sana po, sama-sama tayo dito mga kapatid. Kung meron man kayo minsan, kinakausap, nire-review, sana po, huwag yung personalin nyo. Kasi bakit gusto na lang namin na kayo ay manatili sa kalooban ng Diyos. Meron ba kami dito na personal sa labas ng mga tao dyan, pinahiya? Wala po. Kasi hindi ganun ang pagkukorek sa isang kapatid. Pag-usapin namin in private, kung sino lang yung talagang asal, yun lang. Kasi bakit? Nais namin, lumago kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kasi pag lumago kayo sa pananampalataya sa Panginoon, I believe, maraming pagpapala ang inyong marireceive. And this is the purpose of this church. Na hindi kayo punta ito para magtaas lang kami. No, may plano kami sa inyo. Mamaya po, mag-announce po ako kung ano po yung mga plano ito na dapat natin gawin para mas maging masigla pa tayo bilang mga anak ng Diyos. Di ba napakahirap na ang kapatid mo, malnourished? Meron ba yung kapatid na ganyan? May kakayahan ka, may kakayahan kang bumili ng anong bagay. Nakita mo yung kapatid mo, malnourished? Di ba di ka kapayag? Ano ang gawin mo? Dadali mo sa doktor. Dok, ano ba ang problema? Ano bang sustansya kayo pakain dito? Lumalaki na yung tiyan eh. Lumalaki rin yung mata. Kasi hindi po kumakain ilang araw na yan. Di ba? Gagawa tayo lahat ng paraan para yung ating kapatid na yan ay umalas ang buwan. Gagawin mo yung ginagawa natin. Simbahan ito. Kaya nga, be with us. Sama-sama tayo lalago sa Panginoon at sama-sama tayo pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Sige tayo ng Panginoon. Hallelujah! So may isang kwento, there was a man raised in an abusive home. Find
deep belonging in a church family. Isa na po ako, may testimony po ako. Kasi nga, ako po ay lumaki sa isang broken family. Lumaki pa ako sa madrasta. Kapag kaya po makitama sa hindi mo totoong nanay. Kasi number one, yung talagang feel na mahal ka niya. Alam mo talaga yung discrimination. Alam niyo po yung kwarto ko noon? Katabi ko yung CR. Ang matindi yan, ang switch nasa loob. Ay, pag pinatay nila yun, wala nang magagawa. Napakadilim po doon sa lugar ko na yan. Pero meron po akong lampara. Doon po ko hinuhuli ng Panginoon. Hanggang alas 2 ng madaling araw, babasa ako ng Biblia. Kaya po yung nangyari po sa akin. Tapos, nandun po yung mga ibis. Alam niyo yung mga ibis sa Manila, di ba? Akala mo daga yung gumagapang sa'yo eh. Buti sana kung maganda yung mga kanal natin. Hindi. Yun po yung mga kasama ko noon ng devotion ng panahon na yun. Yung mga ipis. Grabe. Pero salamat sa Panginoon, I find a church family. Sabi doon, find deep belonging in a church family that mentor, pray for, and loves Him like true brothers and sisters. Sana po natatapos nyo na rin po ang inyong pamilya, ang KCB Filipino Church. Mga kapatid, hindi rin po kami perfecto. Kaya kung meron parang na-overlook namin sa buhay ninyo, huwag naman sana kami tignan na masama. Remind us so that sa next phase, magagampanan namin po ang inyong buhay pa rin ng palataya na patuloy kayong lumaki. A biblical family lives in mutual submission and love. Ito yung maganda dito. Ephesians chapter 5 verse 21 says, submit to one another out of reverence. Anong ibig sabihin niya? Submit to one another out of reverence. Ibig sabihin, tayo ay magpaumanhin kung meron mang medyo hindi maganda na ganyan. Patawarin mo ako, sorry. Diba? With reverence and respect pa rin sa kapatid natin. At ikaw naman na hagawa, dapat ikaw rin ay mapagpakumbabari. Ay, sorry kung nasaktan kita, kung meron akong nagawa or nasabi na hindi maganda, patawarin mo rin. Yan ang plano ng Panginoon sa kanyang pamilya. May pagkakaunawaan, hindi yung, gusto ko talaga yan. Batit talaga ko sa kanya. Gupit pa lang talaga naiinis ako. Parang gano'n, di ba? Lalo yung bangs. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in training. The training and instruction of the Lord. Sa mga tatay naman, sa mga magulang, dapat, ito po yung ating trabaho. Na ang mga anak natin, habang lumalaki sila, ating nadadala sila sa presensya ng Panginoon. So, biblical family values, ito na po yun. Mutual submission. So, both of you, sa mag-asawa, may submission tayo. Then, Christ-like love in marriage. Obedient, respectful children, gentle, encouraging parent. Yan po yung values dapat ng pamilya. Yes, your family is broken, but the values, we can live on it. May mga bagay minsan na hindi na pwedeng ibalik talaga sa pamilya, di ba? Pero dapat mamuhay tayo sa purpose ng Panginoon. And this is the good thing. Maybe yung pamilya mo ngayon, yung pamilya mo na ganyan, hindi na maganda, hindi na maayos. Pero doesn't matter. Mamuhay na tayo sa nais ng Panginoon. Ito yung purpose niya kasi. Gospel-centered families reflects God's grace in every role and relationship. Yes, maybe ang pamilya natin ng ating kinagisnan, nasira, hindi maganda, pero ang pamilya ngayon ng Diyos, ng Panginoong Hesus, binila kanyang kapamilya, ay hindi na yan masisira. Amen po ba? At yung values na nasa Panginoon, tayo po ay mabuhay. So every family faces life storm. They still go through illness, disappointment, financial strain, and conflict. But if their foundation is Christ, they stand not because life is easy, but because their faith runs deep
Their hope is not perfect, but is anchored in God's Word and love. Yan ang pamilya na nais ng Diyos. Hindi perfecto yung pamilya, pero tanda natin, pag tayo nabuhay sa pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang salita, doon tayo nagkakaroon ng magandang buhay. So how can each member of your family live out God's Christ's love and humility more intentionally? So what is the climatic truth? Ano talaga yung totohanan sa ating pinag-uusapan? What is really the bottom line of this message? The bottom line is a biblical family is not defined by perfection, but by imperfect people being transformed by Christ together. Hallelujah! Alam ng Panginoon na dysfunctional family, pero ang Panginoon meron siyang direction at gusto niya i-transform ang bawat isa para makasunod sa kalooban ng Panginoon. So, final application. Number 1, repent of patterns that damage your family. Ask God for grace. So, ano ba yung mga personal na ginagawa mo sa pamilya mo ngayon na nagbibigay ng sakit sa kanila? Baka masyado mo silang sinasabihan ng mga pangit na salita. No? Ini-ignore mo sila. No? Hindi mo sila binibigyan ng halaga. Repent. Pabago tayo sa Panginoon. Pangalawa is relational. Begin practicing one biblical value at home this week. Forgiveness, halimbawa. Patawarin natin yung ating mga kapamilya, yung ating mga kapatid or something, mga nanay, tatay, na gumawa sa atin na hindi maganda. Patawarin natin. Start doing that. Ipag-pray natin sila. Pangalawa, handugan natin ang mga sitwasyon. O, nay, meron ka na ba alawan? Huwag sa allowance mo. O, ito, padala po ulit ako sa iyo. Di ba? Magiging magiliw ka na. O, tay, kayo po ba ay ano na? Nag-Jollibee na. Ganun ba, di ba? O, ito, konting pera para mag-Jollibee po kayo. Magulo sila, uy, nag-iba yung anak ko ah. Why? Because you're restoring yourself to the Lord. And spiritual, learn on your spiritual family to church. You need to lean on. Kasi bakit? Itong pamilya na ito, na tinawag ng Panginoon, tinawag tayo para magpalakasan. Amen po ba? So lean on your spiritual family, the church, when your biological one feels weak or strength. Kung minsan yung pamilya mo minsan nagbukas sa'yo para magkakaroon ka ng stress, lean on to your spiritual family. Maghanap ka sa dito ng mga taong mature, mga taong tingin mo pwede mong kausapin nung panahon na habang ikaw ay may stress sa buhay because of maybe the effect of your family. Para feeling mo, ikaw na lang yung lahat ng, ikaw na lang yung may obligasyon sa lahat. Ayan. And ask prayer sa ating mga kapatid. Or kumatin po kayo ng every Saturday prayer meeting. Yan, i-list po natin lahat ng mga panalangin namin. Yan po ginagawa natin. Kaya sinisigurado po ng KCP Filipino Church ng bawat isa ay cover po na prayer. Every Saturday po, meron po tayong prayer meeting dito. Kung gusto malaman ng detalye, si Sherlyn po ang ating prayer head ministry. Kung meron po kayong mga prayer list, ibigay niyo po sa kanya. At every Saturday, nandalangin po kayo dito. At marami na pong sinagot ng Panginoon. Di po ba, Sherlyn? Marami na. Simula po nung nalangin po tayo. Ibig sabihin, God is working through the prayers of His people. Sama po kayo. Spirituality mature family doesn't avoid storm. They walk through them hand in hand with God. That is a biblical family. It's time for you now to bless your family. It's time for you to become a blessing to your family. For it's time now to be the light and salt for your family. Maybe may mga bagay na hindi siya nagawang maganda sa iyo, makulit mo,
It's time for you now to lead them in a biblical way. Sa mag-asawa, di nagkakaintindihan. Oras na para magkaroon ng totoong patawaran. Oras na para magkaroon ng totoong pag-iibigan ulit. Huwag nating hayaan na sirain tayo ng kaaway at mawasak ang ating pamilya. Tandaan po natin, mahalaga sa Diyos ang pamilya. So let's stand up and pray. Hallelujah. Lord, we thank you na na-remind mo kami about the biblical family. Panginoon, ang biblical family pala ay hindi perfecto. Kundi, Panginoon, isang pamilya na kung saan nais mong patuloy na pagpalain. Isang pamilya, Panginoon, na kung saan nais mo na pagpatuloy ang kanilang purpose sa buhay. Lord, I pray sa mga kapatid, sa bawat pamilya,